sa Pilipinas. I don't know what time is it in UK. I don't know what time is it in Germany. But we would like to welcome them. Shall we give them a round of applause, palihog? Palakpakan ta sila. Welcome, Gid. Welcome, Gid. Welcome, Gid, sa aton Financial Management Seminar sa Subong Gabi. Mga grupo man namon sa down sa una. Kaday Marian, si Mabel. Kaya nakita nila nga when it was made public sa Facebook, sila we want to join. Kung pwede, mahahaboy nyo sa amon ang Zoom link. And again, without much ado, I would like to give the time to our resource speaker, no other than Mr. and Mrs. Felix and Bernadette Yu. So we give them a round of applause. Diin ka mo, dire, dida. Gusto yes, baba. Yes. Manay mo, Mike. Hello. Good evening. I did not expect that our seats will not be full tonight. Maybe some of them is outside. Please call them. Meron Ate, pa, oh, see? Diba? Oh. Para na. See, meron pa, San Inloco, atigin pa at bugid na. Awat pa makadugang-dugang sa, awat pa makadugang-dugang sa audience. Okay, so, good evening, everyone. We don't have to introduce ourselves pa kay baw daw. Inablus ko, utod ko, bayaw ko, baw daw. Ano, hakot. Ginakot gali ini. Pero siling ko gani, pag-post ni Eileen sa Facebook, bala nga public, OMG, embal ko may bago na kong profession. Motivational speaker. Diba? Change career. Yes, seriously though, I want to say thank you, Eileen, for inviting us here. Yes. Amo lang na ako. Second emotion lang ko. Kaya daw siya man nag-ubratanan. Sa tuod lang, nagaling kami sa China, wala kami ka-practice. Singko sa iya, paano ni Dad? Paano nato paano mo isulod ang imo sa ako na Wala. preparar? Ko lang bala. May yes lang ko. Siling nga kadambal mo. Sorry. Naimot ni kaladlawan, pero gusto lang ko magkadlaw tatanana. Siling nga, basta kada tapos mambal lang ko, okay. Yes. Yeah. See? So, good. But, you know, kinanlan i-introduce mo gid ang aton self. Because sa speech mo daw. Dali lang nga. Oh. Dali lang maano ko. Basi kung magsala ka daw. Okay. Lutang na ni Guru, dis kong magawaw. Boy, kamandidad sang nabalaan sa ginambal. Hindi kay dari ka gatubang mo na. Okay. See? Okay. There. Alam mo, anad niya siya sa akon sa public speaking eh. Ako ya pang PKS lang ang mga tag-20 lang katao bala sa opisina lang. Okay. Good evening, ano da subong oras. Good evening da kanday Marian Gatanaw Pastor. For Good evening man da sa Germany, Bongga. UK, US, Hong Kong. Wala US lang. Wala? UK Okay. lang ka Germany. Okay. Okay. Wherever you are. Okay, so again, thank you for inviting us lovers group, Thank you, Eileen. for inviting us to talk to you guys about couples, financial management for couples. But I do believe though that this is not just for couples, but for singles as well. Kay para magabot ang time nga mag-double na kamo, kabalo na kamo kung ano yung himuon. And Correct. hopefully, Sige, yan lang ang bali mo. Sige lang ang balbla. Kung ko na lang ko kay dala ko to ya sa kuano, Mr. and Mrs. to eh. Sige na, usahan na na. Hi. Okay, ako masugod ah. Good evening. This is my wife, Bern.
I'm Felix, fondly called as Nonoy, and I would like to. We are here tonight to inspire all of you, not to make you rich, okay? Not to accumulate wealth, but to inspire you to how to get on with your life, to have a comfortable life. So now I will give the floor to my wife to continue. Okay na? Go na. Laki doon, hindi ka ka-continue. Amo lang Oh tumakot. my goodness. Sige na. Go ahead. Dali. May ara man ko karon na. Wait siya kabalo. Dali lang. Okay. Kitaon? Doon di ka kita. Kita ko. Oh, okay. Okay, so by the end of this session, hopefully, may makuha man kamolin sa amon, kag ma-apply nyo man sa inyo mga tagsa-tagsa kakabuhi. I am not saying here, or we're not standing here, nga mag-act nga daw mga successful gid kami nga mga financial Wizard. advisors or what kung ano itawag nyo sina. But with all the things that we've gone through, the experiences that we've had, and the things that we've learned along the way, I hope nga may makuha man kamo kag may matun-an man kamo. We want to share it with you. Oh my gosh. Amo na mi ang ano. Amo na. Dahil lang, sige lang imo. Hindi ko ka-concentrate. Hindi. Okay. May kamaan na siya now. Wala ko manad Oh, sige. Okay. Before we go any further, I have a confession to make. Yes. We Oh, sige. Nai-post na lang. By the way, Gali, as we go along, I won't try to quote verses here from the Bible or make wali or whatever. Kay si pastor na naiya na linya, no? Ako yung may ara karon. Bahala ka, basta ako wala. So the confession that I'm going to make right now is that as couples, we never got to talk about how we would manage our finances when we got married. Kay in the first place, wala man sang finances ngayon og manage. Okay. You see, we were both school dropouts when we got married. I was in my third year college sa UP. College dropout ka. Oo. Ako yung high school dropout. Siya ya, high school dropout. Pero master's, PhD ni siya in secondary education. You know why? 4 years siya sa high school. Dason ang In 5 master's schools. ang master's degree hindi bla 2 years, so 4 plus 2, 6. Tapos another 2 years nga PhD. 8 years siya sa high school. Wala man siya gyapon kahalin sa 3rd year. So amo na kun nga nambal ko siya nga master siya kay imagine walo gid siya katuig. Hindi nyo na pagsundo na. We were both school dropouts when we started our family. And we did not or we cannot apply for a job kay, well, ako yati, ganbal ko isang una nga hindi ko magdispatsadura kay hindi ko kagwanta magtindog. Mano na lang kami. So what we did was, ano amo naging income? Kung ano-ano lang. Buy and sell, maluto ko sang pulboron or tamarind balls. Kung Tapos, malibod. ilibod siya na. No, tapos, pagtapos siya na libod, balik na siya sa supermarket. Kaya mabakal naman siya sa materyales. Kaya para pagkaabot niya sa balay, lutuon ko naman. Pagka next day, ilibod siya naman. And then, mabakal na siya dito sang sudan. Galakat lang ko na.
Oo, galakat lang siya. Halin sa Super as sa Villa, kay dito kami sa una ga-star sa Santo Niño Sur sa may Smoky Mountain siling nila bala. Dito kami ga-star sa una. Although may balay sila diri kay daddy niya, pero kay nag-away sila, alsa balutan kami, nagsaylo kami dito. Di sa gustuhan na lang. Adjust gusto na, okay. Huwag man ang tapong So, ulay. so mabakal na siya sang ingredients para sa tamarind balls or para sa pulburon, and then mabakal na siya sa ngamon sulod-anon. Remember ha, wala kami ref, kaya hindi kami niya kasarang sa mga ref sang una. So, But you know, parang balon mo man ko. okay, go. But you know, gabakal ko sa merkado, kisa makakuha ko libre. Because you know, night class ko sa UI. Okay? High school third year. Ang ako ng mga classmate, gabaligya sang mga isda, mga karne, mga shells. So kisa magpaninda ko, dira sa Central Market, mga classmate ko, ambal nila, uy, ari ka haw. Bakong bakal ko sang sudan namon. Dati pila, bako tagpila ng isa ka kilo na. Ang lahat, tumpok. Kasi una do tumpok-tumpok lang na mo. Oo. Ang pila ng isa ka tumpok. Ang imo lang niyo Di makalibre ko na. Okay. So, at least may kwarta pa kami. Inog pagaling sang bugas para sa suam ni iyon. Tatlo sila. Oh, sila gali. Dua lang gali, Madali. anay. Si Janjan lang ka. Si Joy lang kag siya. Oo, dua pa lang. Dua pa So lang. ang ginainom na nila sang una, suam. Dagdason may gamay lang nga gatas because we cannot afford to buy a powdered milk. Infant milk or Yeah. ano ganito tawag? Formula. Formula. Oo. Yes. Kay kung suam, 1:2, isa ka gatas, duwa na ka onses nga suam. So amo nang kuano, ang mga pruiba tanawa na okay? Din pa ang isa to. Ato sa likod tanawa mga lawas. Okay, So, so I suggest nga ubrahon yung mana. So, ang ka, inom sila. Makasave pa ka mo. Okay. Okay? okay, so ayos So amon nga routine, and then kung medyo like person nakalibre siya, ti mabakal na kami baboy kay para may adobo. Kay kung wala, ti tamod Diyos, no, mula na. Aloy. So, aloy, mga barato ba lang sudan or ano Butangan gani? miswa. Ano na gani ang gagming lubo-lubo kay ti butangan mo lang harina kag itlog damo-damo na nga sudan no dason pwede mo siya aga udto gabi kay kinanglan ubuso namo na ngamon nga gin luto kay ti wala kami butangan mapanos pagka next day unless nga gin prito siya or gin paksyo. Huwag man kami rep. Wala man kami ref. So Duhay mo tagasol. I'll just give you guys 3 rules nga amon gid siya nga mag-asawa gin observe sa amon nga pagpangabuhi which really helped us and put us where we are right now, no? So amo lang na kun ano lang ang masarangan, amo lang na nga amon ginagasto, amo lang na nga amon ginahimo, and that leads us to rule number 1 which is living within your means. Yes. Particular, gid ako sina sang word, sang phrase nga na, living within your means. Do not spend more than what you earn. Amo lang gid na iya ang sekreto. Do not buy a Harley when what you can afford is only a bike from Rusi. Kablo kamo sang Rusi, ang distributor sa motor. Wala ko diga plaga. Why do we have to buy so many clothes? Para kada Sunday magsimba ta, bag-ubayo ta. Wala man nagambal si Lord nga kada simba mo, kanalang bag-ubayo mo, di bala? Wala man siya nagambal nga branded or what imo bayo. Dapat nga piliton tagid magpa-eskwela sa aton mga kabataan sa private Tama. school. Yun to. Last week, mo na bayo yaw. Pagsimba. Yeah, Tandaan ko, Tama na. even sa education sa aton mga bata. Why bring them or enroll them in a private school? Nga ang budget ta para lang sa public school. Kaya nga aton mga classmates ang una, ilay kabataan ara sa private school, imuya ara lang sa public school, tida mahuya ka man. This is the problem
sa aton tanan. We tend to compare ourselves with others. Nga asyaya may ara, nga aakuya wala. We are so engrossed to have the things others have, and we are so particular with what others might think or say about us to the extent nga mangutang kita para ibakal kotse kay aton classmate nakakotse, ako yaga jeep lang. Now, that is rule number 2. Hindi sagad pangutang. Actually, nagtuwa ko kay pastor. Ko, pastor, may ara verse sa Bible nga naghambal nga hindi pwede pangutang. Hamba niya, wala nang. Ay, Do kita damo man utang? okay. Idara ko na karon ni hambal. You know, hindi kita magsagad pangutang. Sang wala kami kwarta. When we were starting, wala kami kwarta. Pero wala kami problema. You know why? Wala iya may kakadto sa amon balay kag manuktok para manungkot sang utang or gapanumdom ako nga basi makadto di si Bombay may blayran ko nga utang. Wala kay nga wala ko yaga pangutang. Wala gid amo na si Nonoy wala gid siya nagproblema sa akon kay nga wala gid kuya gapangutang para lang makabakal sang bag-o nga whatever or mabakal sang supa or sang electric fan or whatever. Sang unaya may muskotero lang okay na. But I would like to remind you, nga sang bag-o pa lang kami, first year pa lang, nagbakal ako sang ref. Okay? Nagbakal ta. Okay. Why ko na kinakuan siya muno kay na? Why kami nakabayad? Tapos gin-embargo. Remember? Yeah. Okay. So So, amo na tong lesson. Nga, hindi kamo magkuha sang installment kay tama ka mahal. Imbes nga ang imo nga bilis ang imo nga nga appliances, let's say example 5,000 kung payable within 3-4 years, no? Mahimo na siya 7 or 8,000. So why don't you earn or save money to buy cash, no? Para ang interest ma-save mo na. So gamay lang nga sacrifice but you can save a lot. Tama, RB Marketing? Pero kung gusto niyo magbakal installment, ara kay damo na tanang appliances, pero gamay, barato interest niya. Okay. Go ahead. Ganit. so again, Masaligan mo na, rule di ba? number 2, hindi sagad pangutang para igasto sa imo wants. Kay balik kita sa rule number 1, ano gani? Live within your means. Correct. Nagka-Toyota Innova ka, inutang mo man lang gali para may padayaw-dayaw ka lang. Dapat ang tawag sang imo Toyota Innova, Toyota inutang. Ay, hindi na original, ginsunod ko na kachingkitan. Timing, ginabatian ko siya nagambal. Okay, but don't get me wrong. Need naman ang car sa atong trabaho, sugat dulong sa atong kabataan. So daw necessity man. No? Reminder, kung swak pa sa budget, go ahead. Kay necessity ini sa life mo, but if it burdens you and your family, forget it. Again, rule number 1, live within your means. Maybe you've noticed nga daw ginaliwat-liwat ko gidang phrase nga live within your means. You know, when we started our business in 1985, we're married in 79, pero sang 85 gid kami nagplastar sang negosyo. On our own. On our own, yeah, with a 10,000 pesos capital on a 16 square meter lot, pwesto sa supermarket, no? If siguro wala kami nag-live within our means, wala kami nag-uswag, kaya nga siyempre ang sang una, balaan ko may 5,000 sa kaha, ang 5,000 na balaan ko, isa lang nakagato sa akon da. Kay ang 4,900 na kapital na. Tidra lang kuya mabase sa akon niya balajiton sa... Tandog mo, basi kung Dira lang kuya mabase sa akon nga nga budget sa 100 pesos lang nga ganansya. Okay. So
For me bala, ang pangutang is a curse. For me kaya nga, I don't know kung gapati ka mo, pero personally, amo na yang akon. Once nag-umpisa ka, unless nga nagnegosyo ka, kaya ba nila gani ko nung negosyante nga wala utang pigado na wala na ig-asenso, kahit ang negosyante yan, nagakabuhi na yan sa pangutang, stock display, baligya, kung ganansya, ibayad, pangutang liwat. Amo na iya ang negosyante, no? Mangutang sa bangko, ibakal duta, ipa-finance ang Burnwood Tower, pagbaligya, ganansya, biyaran ng bangko. Amo na iya kung negosyo ka, that's the way to do it, no? Pero ang mangutang ka, kay ma-start ka sang negosyo, kag ginutangan mo ang Bombay, no, nga 5-6, di pa'y munong ka na lang, kay dra ka lang ginay mamordoy. Now, inadumduman ko lang parte sa pangutang, why nilabot sa budget. You know what, kung kapangutang kita, 2 things ang dapat tahimuon. Please remember to pay back, ibalik ang kwarta, kay you know why, in the first place, hindi na imo ang kwarta. Ikaduha, pag pangutang mo, nangambay ka to sa miga mo, paulama ko daanay, kay may kompromiso ako, wala ka lang kabalo, nga basi budget ya tuya sa iya pang bayad sa kuryente, sa tuition sa bata, iya sa tubig, ibakal bulong, whatever, di kay wala kaya nagbayad sa as per promised. No, so amo na iya dapat ang aton gid permi paminsaron, why man problema, pero make sure nga ibalik. Pero ang ginpangutang mo dapat nagkadto sa intsakto, hindi kay nagkadto sa kung ano-ano. No? Okay, so So ang question. credibility is very important. Yes. So, karon ang question, paano ni? Kay may mga utang nako. What will I do with my utangs? Kahit inangutang kagid, kahit wala pa ko din nagtindog sa tunga kang nagambal sa imo, hindi sagad pangutang sang pagpangutang mo to. Maano ka pa ni B? Siyempre, simple lang. Planohon kung paano mabayaran. Amo ginayang una, planohon. How do we do that? Do a budget. A detailed one so that you would know kung ano gid ang mga galastusan kag kung diin makadto ang imo income. Tubig, kuryente, communications, pagkaon, tuition, emergency, kung ga-rent ka pa sang balay, no? Kung may utang ka, you will be surprised nga ang bulk sang imo expenses nagkadto lang sa pamayad mo sang utang. And worst is that interest lang gali ang ginbayaran mo, not the principal. So in short, wala katapusan nga bayranay. Amo ning ambal ko nga ang pangutang curse gidya. Kay wala ginayaga untat as namin trust hindi mo pag-iuntaton. Again, sa negosyo lang pwede ka pangutang, kag sa bangko mangutang, hindi sa tawo nga dako ang interest. Okay, so second is talk to the person nga ginutangan mo. Pwede ka mag-ayo nga buhina ng interest or no interest at all, kag mag-set ka mo sang schedule sang pagbayad. Amo lang gid ni ang masarangan ko nga ibayad sa imo, pero pwede total 5 naman ka tuig bayad ko sa imo. Kung isipon sa 5 ka tuig, nabayran ko na ang principal sa interest nga ginatag. Maluoy ka man. Wala gid ya kaso nga magtubang kag magpakitluoy kaysa mag-agwanta ka nga sige nga hindi to yagid matapos, no? So siguraduhon mo lang galing nga ang imo nga arrangement is tumanon mo, kay kun hindi ti basi mabudlayan ka pagid, no? So wala gid ya problema. Ang iban may mga friends ko lang amunday ako niya ginambal sa ila, talk to Aileen kung may utang ka to sa iya. Storyaha siya, Len. Sa 5 ka tuig bala, daw nag times 2 nang akong ginbayad sa imo. Wala na gid ko day. Pungko na lang ko, ano? Pungko ka na lang. Wala na gid ko day. Pwede nga ma-stop na lang ko. Ay, mambal si Aileen. Sa tuod lang bala, hulat man lang na siya, nga mambal ka sa iya, maybe, no? Diba? Kaya tinamian man kuya masagad baton sang bayad mo ya kada tuig mo. Ko na kuya kay Aileen, Sige na lang, kay times 2 naman ang ginbayad mo, sige na lang.
No? Kag nagakalatabo na sa amon, may amon na balati, burn pwede, kay baw daw, hindi nagid ko kasarang. Di, paisip ko na to kay Sian, pila na nabayad siya. Pagambal ya nga, may sobra na di siya 200,000 sa iya utang. Sige na lang. Kay ti puguson mo gid ang tawo. Ti I'm sure may mga inutangan gid nga amo sina. Talk to them. Talk to them kag magampo nga wala ka na gid mahimo. Pakumbaba. Tunla ang pride. Bahala na. No, kay ti ang pride mo na hindi mo man madugang bayad sa utang. Madugang lang imo utang. And then avoid magpangutang anay. Kay ang culprit gini permis ang aton pangutang ang credit card bala, no? Kapati man ka muna. Kag ang sale sa SM. Stop anay ang credit card, hindi anay magsagad ano pa na kadto sa SM kag mag-sale, no? Mag-shopping kay sale. Ang credit card hindi man ta na mapatay kung wala ta credit card. You know what? One time nadula akong credit card, dugay na, mga 5 years ago. For 1 year, wala ako credit card. Tinabuhi man ko. Kagdason, ang amon ginabayran sa credit card ay pila na lang. Kaya nga, kung ano na lang akong kwarta, amo lang na akong grocery pero kung may credit card ka bala, labi na gid kong kakadto ka sa SNR, gamo ka lang na, oh. Wala na gaisip, why listahan? No, why listahan? Kagang sale, grabe gid niya. Grabe gid niyang sale. Ako ya guilty, gid ko da iya as charged. One time, naglakad kami, dua kita to atch, no? Dua kami enjoy ka to, Miss SNR. Bow sale, grabe ang sale. Kuha ka tanini, ari ni. Ni sahon, meme, daw nakita ko na to sa pantry, daw ara pa, may ara ka na bala. May ara na, hindi wala pa ko ni. Daw may ara ko wala gani mabuksan. Tinagin sister gid ko nga wala, so nagkuha. Pabot sa balay, ara gid. Nalipat na ko gali, nga may ara ako sina, kag wala ko man lang gani na usar. You know? So hindi kita magpatentar na liwat sang sale. You know, when we go out and do the sale thing, we ended up buying the things that we don't really need. And worse is that, impulsive buying. And worse is that, may ara na to, why taman gani mausar. Okay, so avoid unnecessary expenses. Shopee, Lazada, ano na gani ilan ang notification, no? Shopee. Mayo lang kay hindi, well, na may ano man may ano gani ni, may pulos man ang akon pagka technologically challenged. Kay wala gid ako mahimo kung wala ko di apo sa kilid nga magyalangan ko man siya akon ni liugon ano na basket ano ganina add to cart no si Juliana na pero may akong partner galing ba magasto kay kun doon ko siya matudlo man siya sang iya nagdoble na akong gasto ti subong permi siya wala na ko ga Shopee online shopping grabe gid niya no. May 7-7, 10-10, 11-11, 12-12, ano pagid. No? So, ari lang balaho. Sa pinakanubo mga shopping, kung pala Shopee, Kagidya or Lazada, 1,000 a week. That's 4,000 a month, no? Times mo sa 4 weeks. Times mo sa 12 months, that's 48,000 a year. Hindi ka kabatsyag kung kada semana ka lang kapagwa 1,000. Pero isipa bala ang kabilugan, 48,000 na tugali ang nagasto mo for a year. You know, avoid eating out. Di daw subo man, no? Pero tikon may ginabalayran kita nga mga utang, sakripisyo ta anay, no? Avoid eating out. Pinakabarato na lang. Dito na lang tamakaon sa, Roadway Shack. May bayad ni Roya, din ka? 999 ang isaya ka dako-dako ang kalaha nga platter, seafood platter, may 4 ka rice, may isa ka pitsil nga iced tea. 1,000 man lang ni makaon lang tato. Di okay Awat pa man to kay Roy Benta. Pero you know what? Again,
kada semana, kada Domingo, balaan mo, tradisyon na ni namon. Okay na iyaway problema. Kung within your budget, ti matradisyon-tradisyon kapaya nga may utang ka nga ginabalikid nga tagad sa kinanglan mo bayran. Ti sige, 1,000 a week na lang kay 999 lang gani ang dito kay Roy. Times 4 weeks naman, 4,000. Another 48,000 naman ang na-save nyo sa isa ka tuig. Pila na to? 48, kag 48, pila na? Ha? 96. 96,000 ha? Oo, di pagsipa. Hindi wala ko ginaisip, nandula ako diyo. Tapos, ara pagid, Starbucks, ano gani pagid na, inang milk tea, yaw-yaw, no? Oo, ang ilaw-ilaw, blambi ko sa una, ilaw-ilaw, gali kay yaw-yaw, gali mag-pronounce na. Te, sige na lang, yogurt nga, something na. Te, 500 per week na lang, ang imo na lang gasto, amo na lang na, that's 2,000 a month, 24,000 pesos a year. Oh, pila na to? 120, okay. Postpaid communication. Stop it. You know what, guys? Siguro, kasarang man ko magbayad sang 5,000 nga monthly, no? Sang plan. But you know what? Why should I pay 5,000? Kay pwede kuya sang 3 months, ya 599 lang. Text and call to all network. May 6 gig pa ko nga. Yeah, memorize. May 6 gig. May 6 gig pa ko nga panghampang, pang games, no? Sino ka discover na? Ikaw galing naka-discover. Ti ang diri, kay balan mo niho, balan mo ang aton, balaya nga mga utok, bala ang aton yung mga, balan mong telepono nga plan, mabayad lang ko sang 2,000 kada bulan, free na akong telepono, wala yagin isip, nga 2 ka tuig nga bayad yung sang 2,000, pila tong bili, pero kung ginbakal ya to cash, ay pila man lang gali ang amo to klase cellphone. No? Ariligin butang ko, 1,400 a month ang imo nga gin-save kay ang 600 or 599 kay ti 2,000 mong tiginuntat mo na ti ang 600 hindi pa gani gali kay ang 600 3 months na, that means 200 a month lang. 200 ti 1,400 a month na lang to ang ginsira mo ang imo nga prepaid nga postpaid nga phone nga plan. That's 16,800 per year. That's a total of 136,000 per year savings, or should I say, dugang inugbayad sa utang. You got the picture? 136,000 in any language is a lot of money, especially kung inugbayad sa utang. And then, look for additional income para makadugang pagid sa inugbayad. Kay I want, ang picture nga ginabutang ko dire is, I want everyone to get out of whatever debts nga they are now in. Balang utang, balang agin utang mo to, kay nagbakal ka TV, wala mo na or nag-utang ka to, kay may emergency. Daso nag-inom ka, nagsigarilyo, imagine mo na nga savings, no? May fiesta, nangutang ka, nagpakasal ka, nangutang ka, nagpabunyag ka, nangutang ka, whatever, no? So, amo na iya ang mga utang nga gusto ko nga mabayaran ninyo sa mga maabot nga mga inadlaw. Look for additional income. Look for a sideline para dugang pamayad sa utang kag madali maka-get out of it. Kadamo na kita sang mga pwede, no? Kay balaan nyo, sa tuod lang, this is where I need my Abre na? Abre na? Hindi pag-abri. Ari na yung sulat tada. Hindi. Dira ka lang sulat sa other side. There. Okay. Okay, sulat tada. Amo ning roll ko? Oo. Kay sa tuod lang, guys, ang aton nga income, no, this is what should we do sa aton income. Una anay, masave kita for emergency. Sulata ang emergency.
Iset aside ta gid na ya every mag-abot aton sweldo. Of course, it follows nga ginkuha ta na yaton tithes, aton tanan, no? So save for emergency. This is a situation in our lives na kung ara na wala ka gid mahimo. Wala ka gid mahimo. Di kung may savings ka, at least may kuuton ka. Then save to invest. Right, the word invest. In business like online selling, subong uso na ang online selling, no? Libre ka pa tax, wala BIR, wala di taga BIR. Libre ka pa tax. Mera na? Aga tax na subong? Aga bayad kaya? Sorry sa gabayad. Di bala? O no? Ano ganina? Inang mine, ano na, no? Live selling, mga amo na gali, ba kita mo? Sorry, live selling. Invest in stock market. Bayad siya. May resibo siya. Okay. So, stock market. I know nga daw tanan ka mo diri ka intindigid ko ano ang stock market. Hindi ko na pag-elaborate. Invest in real estate. Okay? So okay, so when you are buying a real estate, you are not spending, you are investing. Nagets nyo? You are investing. Remember, real estate never depreciates. It always appreciates. Masing kati naggabok naman ang balay. Oo, naggabok ang balay, pero ang duta mo nagmahal man. Ang balaya, wala na ginaisip, ang duta na lang, no? Imagine ang duta, bakal mo sa una. Dira na lang mo sa tabok. Nagsugod na da sila baligya 10 years ago. 5,000 per square, 4,000. Why pa ko nagbakal, kaya ko anong ko na dayaman, di ko na mag-star. No? Ti subong kablo ka mo tagpila na per square meter. 25 to 30,000 per square. Te, wala pa nila mapatindugan balay. 40 na gani. O may 40 na gani. See? Okay. Dara ko mapalibot. Wait lang. Balikan ta na. Emergency investment. Dason, ano pa? Dason kita mag-invest sa aton mga desires or sa aton nga mga wants. Nakanami, gina isang agi, isang among dadi. So, muna siya ang mag-save kita para sa aton income. Now, tagidanay save ang emergency, then invest on something, and then ang desire. Ulihin na iya mga wants, no? Ulihin na ta bakal bayo, bakal branded nga sapatos, ang mga sapatos da, no? Nga do kadamo-damo na 20 ka bilog, hindi mauro to sar. So ma-invest kita sa real estate. Okay. So I will take this opportunity nga rekruton ka mo nga mamaligya or mabakal. Okay. Okay. Burnwood Central, sinong kabalo sang Burnwood? Sorry ha, gauyat ko sang mic. Ang mga taga UK, taga London, da pamati na taga dinto pagid gani. Taga Germany, okay. Sang pag-start baligyaanay sang Burnwood Central, it was 85,000 per square meter. Like a little less than 6 months, naglabot na sa 130. So, 45% per square meter ang increase or 53%, no? Sa 130 minus 85, 45,000 per square meter ang increase. Di kay 21 square meter siya, times 45,000, that's 945,000 pesos nga ganansya mo. That's 53% nga increase. Okay. Gingastuhan mo ang commission, 100,000. Gingastuhan mo ang flipping charge nga 50,000. Kung sa bangko, bla mabayad ka, bla ahead of schedule, prepayment penalty. 150,000 tanan imo gasto. 795,000 imo ginganansya. Okay, ginbutang naton nga sa ang imo nga ginkapital is ang 12 months mo nga payment nga 84,000 kay 1 year after mo pa ka gin-flip.
or ginbaligya liwat plus ang reservation. Sa kapital mo nga 99,000 sa isa ka tuig, nagkita ka niyo sang 795,000. Amo na mag-invest sa real estate kag sa Burnwood lang na. Okay. Okay, so you just have to learn or to know where to put your investment nga mapuslan, no? Person sa mga stock market, ang stock market siya da sigay na. Silingganin nilang stock market kuno daw sugal. Pero ang sugal may baraha kag may pitchas ni bla tinaya wala. No, so hindi man na pag i-consider naton nga sugal. So this is how we should invest. Aton income unahon ta save ang emergency, dason investment, pauli tagid ang aton mga wants or desires. What is going on right now with us, some of us, is that ginauna taanay ang aton desire. Bago kita mag-invest, pag abot sang emergency, wala ka na kuuton, then you die. Na, amo na siya. Sunod ko lang na. Okay, so anyway. Power. Pwede. Pwede na siya, pwede na. Pwede na ka, bro. Yes, so amo na siya. Amo lang na, sa tuod lang guys, simple lang gid. Hindi lang gid kita magpatama sang gasto sa mga hindi kinanglan. The luxuries, these little luxuries in life, so to speak, bayan talang anay, kay para makasave kita, kag para makapamayad kita utang. And this leads to rule number 3, and that is frugality. Things you can live without it. Early on sa amon pagpangabuhi, had it not been for us being frugal, or putting it bluntly in plain language, kuripot, wala kami nakapadako sa amon negosyo. What we did was, instead of magsigi gasto, left and right, ginadugang namon sa kapital anay. You know, ang rubaton sa mga tigulang bala. Yeah. Sakripisyo jutay subong, pangalipay todo sa ulihi. No? So, daw nag-amo na kami nagsakripisyo kami anay jutay sa nguna, and we are reaping all the effects of those frugality that we did. No? Why do we experience difficulties in our financial life? Because we do things the other way around. We give priorities aton desires, amo na kayo nang ginambal ko, new bags, new car, new wardrobe, then kung may bilin pa, amo lang kita ma-invest, then kung may emergency, wala na kita kuuton, then we die. Let me go back sa ginambal ko kaina nga wala kami nga duha ni Nonoy ka istorya how to manage our finances when we got married. Kay amo na gani wala man sang finances nga inog manage. Seriously though, spontaneous lang nga mag-abot siya lin sa bulante, ginadaho niya lang sa ako ng benta. Wala kami ka-experience ang mag-assign sang expenses to each other. Imo suga, akong tubig, etc. etc. The reason why wala ko man matudloan ang akon mga kabataan sang amo ni nga aspect, it's just, well, I'm just blessed nga may mga kabataan ako nga kabalo kung ano ilay muon. Ang mga kabataan ko kabalo. Namin ko, manawag ka sa ako, mami, paano ni Bisubong? May income man ko, hindi ko kabalo mag-advise. Kay wala kami na iya ka-experience nga duwa ni Nonoy. Basta pag-abot, ako tanan ka uyat kwarta. Kay balaan niya nga ginatipigan ko iya kwarta. So sa pag-asawa, ti kung sino yung kabalo mag-uyat kwarta, ti not necessarily nga lalaki or babae or lalaki. Basta kung sino iya ang intelligent enough to handle the funds. Amo na yung mauyat. It is very important, though, nga istoryahan ini sa mag-asawa. You can share expenses or you can have a joint account for your expenses, for savings or your investment.
However you do it, it has to be agreed upon and respected. Amo ginaya ang importante da sa tanan. Now, I will end with a true story. Sometime in 2016, we went to Manila, Tito Nonoy kag ako, to interview somebody nga candidate for being the general manager of water park of the Centennial Resort Hotel and Water Park. Wala pa tugli water park, iyon Centennial Resort Hotel pa lang, wala pang water park. No, it was not in 2016, gali. That was in 2006. Yeah, in 2006. We did the interview sa restaurant. And then, nag-excuse ko sa ila, nagsulod ko sa banyo. Pagsulod ko, may nagsulod nga duwa ka waitress, balaan ko nga waitress sila kay kitaanon sa ano bala ang ila mga uniform sa may salog daw. Bati akong isa, ay, laking problema. Sila nga, magre-resign na si Ate Beth. Wala na tayong mauutangan. Sila man sa isa, oo nga, sabi niya, andyan nga naman si Ate Ann, pero nagpapautan, dami pang tsetche-buretche. Paano ba to? Ang ilang dalagan sang istorya, grabe, gidya nga problema, nga ma-resign ang ila ulutangan. Well, ako, wala nyo, mahilig ako sa unsolicited advice, bla. Tiyang kabataan na ginasaway ko na nila, permi, mami, kaluya, kaya, pero wala man ko gaamon ako, hindi ta kamiga. Or bata, sang miga ko, wala man. Kabalo man ko, kundi lang ko asta. Pagwa ko, ati atoya, exception to the rule, kaya hindi ko to sila kilala. Pagwa ko, daw lagid ko blak agwanta, siling ko na sa ila, excuse me, narinig ko yung usapan niyo, siling ko. Siling ko sa ila, ganun ba talaga yon? Kailangan ba talagang mangutang? Siling niya, ay oo ma'am, kasi kulang talaga. You know what? Kung 120,000 imo ginakita, di kay ang ginagasto mo 130, maigo hindi. Pero kung nag-15,000 ka lang, ang ginagasto mo 10,000, maigo hindi. You see, it does not matter kung pila ang amount, kung pila ang income. Ang importante is kung paano mo ginahandle ang income. Okay, balik tato sa dua ka babae. Siling ko, hindi magkano sweldo mo? Isa mo to nga time di ko malipat, 385 pesos ang minimum wage. Sabi ko, may asawa ka? Oo. May trabaho? Oo. Magkano sweldo? Minimum. Okay. Yung sumahan ko siya, 385 times 2, 770. Ara ako nga human calculator. Siling ko sa iya, pila ka bilog bata. Gin-interview, pila ka bilog bata. Din, ga-eskwela. Okay. Sipan ko sila. Ako amuniho. Adlaw-adlaw, 770 mo nga income between sa inyo nga duwa, si parahon mo na nga daan ng inyo pamiliti, balon, etc. Waitress na, kagang yabana ko nga obraman. Kay tag 385 ang minimum. Siya, hindi, ma'am, talaga, ma'am. Hindi. Siling ko, hindi, kasi ganito yun. 770 minus lahat ng expenses. Tapos, sabi ko, araw-araw dapat may 100 pesos ka na savings. Tapos, minus mo da. Tapos, sabi ko, pag at the end of the day, yung naiwan mong pera, pambili lang ng galunggong, di magalunggong ka, ba't gustuhin mo gidya mag-adobo kay galunggong lang ang budget mo? Hindi gid siya. Hindi gid siya mamati. Grabe na nga, kulang na lang, kuhaan ko siya calculator. Yabang ulat mo. Kabalo ka mo, sa uli daw napikon ko bla sa iya, sa ila nga duwagid. Kay duwagid, niya, ma'am, siling ko sa iya, tibalaan mo sang una, bawag isa ba, ma'am, noon pa yon, iba na ngayon. Siling ko, hindi. Sang una, 60 pesos lang sweldo, sang maid sa balay. Subong niya, 1,000 na. Tisang unang minimum wage amuni so ningkuti lang na siya inang ratio amo man gyapon gwa hindi gid siya sang uli ang balko sa iya nga duwa. Alam nyo, lahat ng mga sinabi ko sa inyo at ina-advise ko,
Sinasabi ko yon at ina-advise ko kasi nagawa ko. Siling ko siya. At alam nyo, ngayon, ang yaman-yaman ko na. No, this is a true story. Amo ginaginambal ko kay nga doon napikon ako hindi sikin hindi man. Wala ginawa. Siling ko pa sa ila. Sana, siling ko, kung either sundin nyo ito, kung sundin nyo at umasenso kayo, sabi siling ko, sana pagdating ng araw, ay salamat doon sa babae sa toilet. Kung wala ka nag-asenso, kay wala mo nigin follow, hambal ko sa ila, ay, sana gin-try ko ginsunod yung sinabi ng babae sa toilet. Baka umasenso ako. This is the end of my, whatever you call this. And this, I want to say to all of you, I hope you got something out of this, and I hope you've learned something out of this. And I hope whatever it is, or wherever you are in your financial struggles or your financial successes, I hope nga may nakuha man kamo. And our life right now, financially, is an example or a witness or a result or ebidensya, testament that what we did was right. Yes, so of course, over and above, it's our trust in the Lord that makes all these things happen, because if we just, make Him the leader of our lives, we cannot be wrong. Okay, so thank you and good evening. Siya naman. Hello. Thank you, Mrs. Chu, for your very inspiring financial management seminar. Seminar gito ya, grabe ito, may mga... Ako I'm not really expert on this kind of engagement. I have experienced a lot of speaking engagement, maybe mga more than 20 engagement I have. I spoke to a lot of universities, I think almost all universities in Iloilo. I spoke about entrepreneurship. I spoke about how to start your business. But most of the time, I talk about our story, my story. So, what I would like to share with you, kay daw I go around and I almost daw amuning akon nga ang kalibutan, no? For I always go around with this letter F, no? That's the initial of our names for 5 generation. Since my grandfather, si Felipe F, my father Fernando, me, Felicito, no? Si Yonyon, Frangie, kag si Frangie II. Oh, we are all F. But I would like to share with you is about the 5F nga daw dira ang akon world, no? First, ang first F nga ang akon gina-practice kidya is faith. Okay? Faith, we should have faith in God in all our undertakings. Do amo gini pinakauna ko. Kag I always talk about first and foremost, all what we do is we should turn to God, no? For all that we need in business, in life, no? You know what? In my own experience,
Though what I do and everything I do, no, I rely on God. Especially when we have projects, small or big projects, nga on the drawing board. Let's say may baklong kami nga property. So ginatugyang ko gina sa Diyos. Nambalang ko lang nga kung ihatag ya, depende niya sa iya. And at the same time, if we have problems nga ma-encounter in the middle of every transactions, I always give this to the Lord nga to solve the problem. That's why until now, I don't look like 68 years old. Okay? Because wala ko yaga stress. Ginahatag ko sa Diyos ang stress. Pero kay bala mo siya, why man siya katigulang mo? Okay lang siya. Pero ako, why na ko yaga stress, hatag ko na siya. Pero ambot kay Shani. Kaya Shan, ikaw na bahala da, magproblema da. Or kay yun. Ko, Pisol Barana, medyo kalma-kalman ako. So, number 1 is faith. No? In business, kinanlan focus kagid. That is still letter F. Kung ara ka sa business, ma-focus kagid sa business mo. Kag dedication gid sa negosyo. Don't be complacent. Kag as what pastor have said, procrastination. No? Sa una hindi ko nakabalo eh. Ano ang procrastination? Na buwas karon. And complacency. Nga daw pabaya ka lang bla. Before all you know, problema na. So that's why you should focus on everything. And third, nga F is feasibility. Every time you go into business, kinahanglan may ara kagid feasibility study, no? If the business is feasible. So kinahanglan estudyuhan mo gid ang all aspects of the business. Pareho na nag-ubra ka sang pandesal. Okay. Ara si Limuel, ha? Kung gusto niyo magbakal pandesal, may pandesal. Pareho sa kay di pastor, kag si Bam, kag si sino pa to, partner niyo. Si Tope, si JD. I think you have feasibility study on that. Wala? Pero mahilang kay ara si pastor, kay gin-bless man ka mo, no? Kung wala si pastor, ambot lang. Why ka mo nag-obra feasibility? No? Lain gin man kung i-partneron nyo isa ka pastor. Pero, yan, dugang-dugangan yung iya parte. Pero it should be feasibility. Because, siyempre tanawon mo ang imo target market, tanawon mo ang mga competitors mo, ang imo target nga sales, kung ano ang mga possibility nga kung diin ka mapirde. And don't put your egg in one basket. Okay? Your eggs, not egg. Kaya importante, may ara kita nga calculated risk nga ginatawag. Okay? Ang isa pa kid ka F is fun. Okay? Ang fun, because in all the things that you do, kinahanglan may passion ka. Because you should love what you do. Even in your job, kung gatrabaho ka, you should love your job. So that maybe you will be promoted in the future. Or if you're in the business, so you should love your business para mag-enjoy ka of what you are doing. So, amo na. And lastly, kinahanglan friendly ka. Because in friends, you can get a lot of connections. No? May networking ka. And you can
expand your customer base. So, amo ning lima ka F, you should always remember, if you get into business, no? Kinahanglan because I was before I was the chairman of investment board of the city. That's why I was invited by so many schools and mga civic organization to speak about entrepreneurship. And most of the time, ang ginastorya kong amon gidya pag-start sang business, no? So as what Bern said, we started only 10,000 pesos sang amon business. And right now, I'm proud to say that we have 8 companies, and with the support of all my children, we are now stable, no? And we are expanding. And I am grateful for God for giving me all these blessings, no? Kay every time there are blessings that comes into our company, we should thank the Lord for all the blessings, no? So kung mag-start ka mo sang business, you can talk to me anytime. Maybe I can give you some tips or I can give you some advices for free. Okay? So thank you very much for listening to us. Diri ka na yun. May na-picture na sa amon, wala pa. Picture kami, anay. Hindi maliwat mo. Oh, sino ang organizer na di? Ay, lino. Din, ara. Ay. Ato na. Ara. Okay. So, thank you very much for listening to our story. Yes, thank you very much, and I hope that natagaan man namon justice ang inyo pagpungko da kag paghulat. Okay, so Okay, thank you thank very you. much. God bless everyone. God bless you. If you're watching a Philippine Philharmonic Orchestra concert and you have been entertained sa whatever performance, usually after the presentation, may encore na. May last hurrah, before the show ends. And may tatlo gidi ka stories. Sometimes when we look at successful people, especially in the area of family and business, ang makita talaga ang success. Pero wala naton makita ang hirap, ang kabudlay sa likod ng success. And it is, in my part, it has been a privilege for me that I have been close to the family, especially kanang Berdig Manong Nunoy. And in the course of our friendship, tatlo ka story nila ang nag-stand out sa akon mind nga wala ko malipat. Hindi gid madula sa akon. If you won't mind, okay lang to. Because gidarespeto ko ang Privacy Act bala, diya. Tatlo ka story nila ang nag-stick sa akon mind nga hindi gid ko malipat. Number 1 is the underwear. Number 2 is the kalendaryo. And number 3 is the pinasugbo. No. Hindi niya ako story. It's your story. And so for the encore, let's welcome again the couple here on stage, Bernadette and Felix Dew. Come on. Yours for the underwear and yours for the kalendaryo and the pinasugbo. Go. Okay. You know what? Every time I remember those days, nga reminisce bala.
I can't help but be emotional kay grabe gid ang kabudlayan. Grabe gid ang kabudlayan. And gin-honor gid sang Ginoo ang amon nga pangabudlay. Amon ang ginambal ni Pastor underwear. Ina ba lang, I mean, hindi man kami pigado sa amon pangabuhi sang akon ginikanan. Si tatay ko gatrabaho man sa abroad, although 11 kami kabilog. Pero dito sa Gimaras, sleep right man namon katre. Kami ang pinakauna nga may ref nga digas. Kag kami ang may pinakauna nga fluorescent lamp kay nagbakal si tatay battery para nga amon balaya may suga. And when I got married, I did not expect these things to happen. Kaya I thought, you know, the only thing, Gidya, is that, syempre, nag-marry ka kay, you know, early. Ano ang rason nga Abi ang manggaranon. Oo. Kaya Kaya nagapamasyar, bankrupt na. gapamasyar siya sa akon, gata si case siya. Daso naka long sleeve. Sang una, naive as I was, or whatever you call that, Naintuan. ambi ko, ang tawo nga nagabit-bit sang attaché case, kag naka long sleeve, duwa lang ang profession, ambi ko abogado or accountant. So, one time, again, sang una pa ya, kwa na gidman kuya, ano gani na, inang detective na gidman kuya nga style. Pag talikod niya, gindali-dali ko abri ang iya nga attaché case. Ang unod, sample sang lollipop. Kag grade 4 nga pad, kag lapis nga faktura. Bla panawag na sang una, imbis resibo, faktura, panawag sina inalistahan, pero na-deliver. Ha, siling ni nanay ko, siling niya, nga maano ka gina sa iya. Siling ko bala mo na, accountant na siya. Anyway, fast forward. Siyempre nasaway kami, wala kami ubra. I remember, kada mag-abot si tatay, halin sa abroad, maduso man ko sang mag-grocery siya sa SM, gaduso man ako sang cart, pawala lang ko, I mean pa kapalmoks, para makalibre ko 3 kalata nga gatas, kag para makakuha ko spam, kay para makatilaw man ko spam. Gatulok-tulok lang sa tatay, wala lang, pawala lang ko, das ang bayad, kuhaon ko man akong parte, lakat man ko. Amo na every time mag-abot si tatay. So, sang muna ka time, pigado, gid. To the extent nga muna ang bal ni pastor, nga I'd rather buy a sibit kung maglagak akong panty, literally, kay mas barato ang sibit nga isaylo-saylo sa panty, sang sa mabakal ko garter, kag ilisan ko garter, ang tanan ko nga lagak nga panty. Wala ko di exaggerate. Amugid na kapigado ang amon ginhalinan. Amo na ang hasta subong daw kuripot man ko gyapon. Kaya nga Why ko na kabalo? Hindi ko nabalangon. Bakal ko. you know, kung kisa, hindi kita ko malipat si Joy kapapuli kami sa Las Palmas, siguro high school pa lang to siya or what. Or, mga first year high school. Siya, mami, abnormal tayo guro nga pamilya, no? Hambal ko nga, ahaw. Niya kaya nga, permi lang niya magkaon, kita ya bala, duwa lang niya kaklase, aton sudan. Niya nagkadto ko to sa, sino ganing classmate mo to sa Grand Plains, bala nga, ano sino to gani, sa bunker si Michelle. Yung kadto ko to bala sa balay, kanday Michelle, bala magkaon, ila sudan, tag-3, tag-4. Okay. You know guys, until now, daw hindi kami kasaho nga sobra sa 2 amon sudan sa lamisa. Daw naanad na lang kami. Pero Na subong, amo na. wala na siyang may nagakaon sa balay. Oo, amo na. Kaya nga puro sobra kadako. Dahil puro nagda-diet. So sabi ko ang balay ang dako. Okay, Ang lawas. yeah. Again, sakripisyo jutay, subong, pangalipay lang sa ulihi galing. That's what we did. Okay. Ang ginahambal to ni Pastor nga parte sa kalendaryo, daw nakuhaan ko ni Diya, no? Sa isa ka nagaobra sang t-shirt, no? Nga nakita ko ang what you call this? Ang ano ganyan tawag na? Silk screen. Silk screen. So hambal ko, siguro pwede ko ni manigusyuhan siguro ang silk screen ni.
no? By the way of using sang ano ganit tawag na? Sang felt paper. Ang pilon gali pilon na ginabutang na dire sa kwilyo, no? Doon sa daw na pinsarang ko lang. And then nagpaobra ako sang design. So ang gin-design ko to is festivals in Panay, no? Dinagyang, tiatihan, muna. And then what I did kay daw ay man ko mga tama kay kuan nga mga connection, ang ginobra ko may naamigo ako nga BIR, no? So siya ang ginhimo ko nga ahente. So ang tanan nga mga negosyante nahadlok sa BIR. Tikada kadto sa mga tinda, diya may baligya ako din nga kalendaryo. Basi pwede ko ay ko mga 50 ka bilog o isa gatos. Ti dako order sa akon no? And at the same time, namigo ko gali ang sang time to ang mayor si Tuing Herrera. Ang iyang son-in-law si Raul Antenor Cruz. So amo na siya ang ano nga tawag na city administrator. So ginusar ko man siya. So amo na nga nakakuha ako sang damo nga order. So that time dito pa kami sa Bilya, Gaistar, no? Dito sa may squatter dapit kay balay na da sang akon nga utod ni Mami. So nagstorya kami nga ti amo ni obrahon ta. So duhalan na kami ga obra sang kalendaryo. So ako na ang nagatawag na restro. Naga-site. Tapos siya na naga-amo na sang squeegee. Siya na sa pinta. Amo na. So ibulad na. Isa-isa. Pito ka color ang kalendaryo. colors. Pito man na kabalik-balik asa makumpleto mo ang panay. And that time, gabusong ko kay Janjan. Oo. 6 months. Kay December, nagbata ko mo mga October na to. October kami kasugod. Kada gabi, antes ko maghigda, mapungko ko anay sa kilid sang bed. Kag maghibi, tudo, kay nga hindi ko mauntay akong lawas. So maamo anay ko na ginabuligan niya ko amo na kag hasta matamat mapatadlong ko akong tiil. Every night hasta natapos na mo ng kalendaryo. That's what you call hardship and hard work. Oh. So amo ng lesson, no? Nga kung may hardship kag may hard work, May may padyagid. ara ka man nga Premyo. premyo. May ara ka man nga blessing nga maabot. So I remember nga pagbata ni Janjan sang December 28. 28, naka-deliver ko sa kalendaryo. Pag-deliver ko sa kalendaryo, wala di kwarta nga ako. Wala di ko kwarta. So pag-deliver ko sa kalendaryo, nag-ayo pa ko sa gindeliveran nga kung pwede, kay bayran niya ko insigida. Kay bako misis ko to sa provincial hospital. By the way, 3 ni sila provincial hospital. Wala ako ni kabayad bisan si kami. Hoy kami kabayad bisan bisan 5. Donation lang. Donation lang binayad namon because we cannot afford to bring burn sa private hospital. So provincial ni sila tanan. Sa Mandurriao, yes. Ang nakatilaw lang ni si Shobe sa St. Paul's naka-suite. Oo. Ay mabal ko, dako man na save ko sa 3 kay isang time to daw may business na ko. 1987. So 2 years 1987. after na nga naganegosyo kami. Oo. Dason hindi na ko kabusong kaysa una 79, 80, 81 tuig-tuig ko gabata. Sungkol pila na dula. Sa may kwarta na kadagi sa St. Paul's Lord. Pabusong nga man ko ay kay matilaw man ko bata sa St. Paul's. Kay gusto man ko bala may hambal nga ubi ko si Rigolio. Uso pa to sa una si Rigolio. Ti sa una ya kung sino lang to ya dakop sa imo mo lang na iya. Di para siling ko daw si Katunto, mo ko bala magambal nga may OB man ko.
So anyway, amo na sang 1987, yung bata ko si Shobe. Ati siya gidya sobra-sobra kay kadwa pa ko nag-false alarm. Anyway, ano panawag na mabalik makalendaryo to kay pare Itik. Si Itik. Si Itik Dumago kay dako ginaya. muna gali. Patay na si pare Itik. Okay. Ang kalendaryo namon, amon ang pilon, no? Dason sa babaw na, may ara kami na nabutang nga daw stainless na bla, no? Clip na ang stainless. clip. Ang clip nga daw, ano na, dason. Dira na ginasabit. Dira kinasabit na ang kalendaryo. May buho na bla. Muna. So, ang problema namon, wala kami sang hulaman or arkilahan. Kaya nagkato ko sa mga iban nga mga printing press, they don't allow. So, may-ari ko di ginkato ang San Agustin, nga isa ka printing press, ginistorya ko. Si Vic Dumago, dire, ari di. Ang iyang subong, iyang son-in-law pastor man na subong. Mag-ara sa may Balabago. So May school sila, may nalipat ko sa ngalan. Anyway. So ginambalang ko si Vic Quiver, na yes. Quiver. Quiver na school. Ginambalang ko siya St. Peter Press ngalan. Ang ilas printing press. Ginambalang ko siya, ambal ko, sir, inang amunitan ang problema ko. Ang bilati okay lang. Bila galing kay sako man kami subong kung pwede. Dito kadto kato sa Lucky Homes. Dito ang akon nga ang printing press ko. Kay dire office lang mo. Bila kung pwede dito ka kay pero hambalya, pwede ka kausar bilang maarkila lang ko. Pero hambalya, makasugod ka alas 12 pa sang gabi. Oy, maku gabi na. Baguti paano ko makapuli? Dati maubra ka pa man, ubra ka hasta magaga Ayaw mo ko pwede, no? Okay. Ang ginimo ko, ang akon nga mga dala, karga ko sa jeep, dulong to sa may Lucky Homes, mga alas 6 sabi. Ang pag-abot na to sa Lucky Homes, mga 7, gaubra pa sila, mga tao ya. Hamba ko paguro matulog-tulog ko. So dito ko nagatulog sa mga papel. Kundi mag-aubra kalendaryo, damo papel. Mailay ginaubra yung papel mo. So dito ko na, tulog-tulog ko to anay. Sa mga papel, tulog ko. Tapos dugay-dugay, pukaw ya ko. Mga alas 9. Uy, magyari ka na gali. Nagkatira ka gatulog. Bakit why di ko matulog? Why di ko? Dito ka sa sulod. Dito ka tulog sa may sopa. Kay papukaw talang ka kung tapos na sila obra. So ikaw man bulos. So amo na, no? And si pare Itek, amo na si Vic Dumago. After few years nga naka-business na kami, nag-partner man kami sa newspaper. We have a newspaper. And you know, I cannot imagine nga I cannot imagine nga nakaagi ko sang amuna, no? Nagkadto ko sa isa ka balay, tulog lang ko sa papel, tapos ko obra ko from 12 o'clock up to early hours in the morning. Up to 6 o'clock. Ako lang na isa, obra ko. So pero daw wala. Daw I cannot feel any how do you call this? Hindi nga daw self-pity. Daw para sa akin okay lang, no? Daw wala ko nag-self-pity, binga mo na. Negosyo But going back sang nagmayo na kami, bako grabe man ko, no? Kung nakaya ko man tong amuto nga sakripisyo, pero sa akin di sakripisyo Para sa akin daw natural lang. Pero para sa iban siguro, I don't know kung how they feel. No? So, amo na isa ka na agyang ko. And then, ang parte sa pinasugbo, Ako anay. ikaw anay. Sige. Ti wala gid, pigado gid, wala gid kami obra, wala tanan. Siling niya may malakat ko sa Manila, ma-apply ko work abroad.
Nakita ko sa newspaper. Kay nakita niya sa newspaper. Grabe ang akon nga pangasubo. Kay nga sang dinalaga ko, duha lang ka lalaki ang hindi ko gusto entertaineron ng mga luyag sa akon or pamanahon. Ang pulis or military, kag ang gaobra sa abroad. Kay grabe ang ako hang up sa life ko nga wala ko tatay. Grabe hasta subong dala-dala ko pa na at times nga ginabayaan ka every time. Manumduman ko sa una kadalakat ni tatay daw may namatyan. Kay grabe ginanghibi ko, grabe ginanghibi ko. Labi na sa una, wala iya sang mga amuni, social media nga daw, hindi kahidlawon, snail mail, 5 na to na padala mo, isa pa lang na baton mo nga sabat. Te si tatay pa, hindi pa na siya gusto nga, hindi kami nga kinanglan, sunod-sunod bala na kung ano-ano lang ang istorya, basta makapadala ng sulat. Tapos, here comes ang akon bana, malakat sa abroad. Grabe, galalain ko. Di wala mahimo, kay wala kwarta. I mean, kinanglan na namon income, kaya kidako namon pamilya, may eskwela na dugay-dugay, maamo na. Tapos idaw na huya na ko nga kada may mga sakit gani, ga pangayo-kayo ko to kay tatay, para lang mapa-ospital ang bata or mabakal ang bulong. Sige lang, malakat lang ko sa Manila. Naglakat siya. With sa ako niya heavy heart, kaya hindi ko gusto. Sang ara na to siya, niya ano ni man, daw peke ni How. Sige siya to interview. Pero sa Guam to, Guam. Hindi to ya Middle East. Ma-construction worker siya kuno. Siling ko, construction paano ka worker. ma-construction worker? Kabalo ka maguyat pala, martilyo, lagari. Hindi ka man kabalo sina. Nya sige lang kay tunaan ko lang, kabaluman ko. Siling niya. Simple na. Okay, so anyway, go ahead. Nag-apply. Nag-apply ko. Pag-apply ko, after 2 weeks, daw na-notice ko, ang mga tao to, mga tag 6 months na. Huwag magyapong kalakat. In-interview niya No? mga tao nga ra to. Pangkot ko to. Kaya ang recruiter to, taga Iloilo. Si former Vice Mayor Arthur Dicen bla. Na, batian nyo na, no? Ha? Oo. Tiyo ni Boy. Oo. Correct. Tiyo ni Boy Dicen, no? Dre na. So, mambal ko, daw, hindi ni Mayo siguro. Pero one day, naglakat-lakat ko sa may UN Avenue na siya mo. Kag sa may tough bla. So daw ginutom ko kay kun ang ginahimo ko na kay way man ko kwarta kun aga didto ko na sa auntie ko utod ni daddy sa Binondo ga pamahaw. So waswasan ko na pamahaw. No? Kay karon way man ko inog panyaga. So pliti lang ako ng kwarta. So kadto standby ko na pamati-bati. So, kisa, ginasugo ka na nila, may bakal, or may ipadulong ka, daw messenger bla. So, tapos, ko daw hindi ni Mayo. So, anyway, naglakat ko, daw ginutom ko, nagbakal ko pinasugbo. Pagbakal ko sang pinasugbo, ang biliya, salapi. Bali 50 centavos. Bako ba? Tag-10 lang ni si Iloilo. Tag-10 centimos na ang isa. Ang pinasugbo sa una sa plastic na iabla. Hindi yung kwan. Hindi yung nga papel bla. Nga daw kwan. So, hambal ko, ding tagpila na inyo baka. Kapital namon ni daw 30 cents. Baligyan kape. May ginansya siya nga psitas. Oh, grabe ka mahal, no? Pagbalo ko, tawag ko di si Iloilo. Hindi sa cellphone, na, pa to cellphone. Long distance, tawag ko. Bako check up pa, dabi isang una, kay isang una, siyang pagsugod, ginawa ng business kami. Kami nag-supply sa pinasugbuhan sa Kalumpang, sa Kalaparan. Iyan ni Jerry. Kay Jerry pinasugbo. Bako kilala mo na, ikato ito, be? So nasapwa namon nga ang kapital 7 centavos lang. So mo nang ganabiligian ay 10 cents lang. Grabe ang ginansya, no? Bako tilawi abi baklay ko sang ano na inang duwa ka karton. Ang siya sigarilyo na bla.
Bako padala di sa Manila, ipadala da sa amigo ko nga kapitan kay Tony Tendency. Bako wala man na bayad guro. Te padala ya to kay Tony. Kuha ako to sa Negros Navigation. Pag-abot, nagkuha ko sang karton nga daw yasang tanduay na bla. Nga gamay yung karton. Butangan ko sang higot. So butangan ko pinasugbo. Libod ko. Imagine mo kalibod ko, Manila. Dito sa may Tondo nga area, sa Binondo, sa may dira sa Taft Avenue. Ubos. Duwa lang kadlaw. So pila ginansya ko. Ang kapital ko, 10 centimos. Butang mo 10 pa. Ang baligya ko, 30. Ubos. So, pa-order naman ko siya. So, it takes mga, buhay maguro 1 month, ano? Mga 2 weeks guro, 3 weeks. O damo na baligya ko. So, nakasupot ko, 1,000 ang ginansya. So, dako-dako na to sang una. Padala. O, kapadala sa pulo, nakabak, sa muna. So, kada libod ko na mga 2 to 3 days ang mong pag-ubos. So, order naman ko padala kong kwarta siya. So, ubos kita. Grabe, bakal. And then, nag-decide na ko nga hindi na ko maglakat. So, nagpuli di. Pag, may kwarta na ko mo. May kapital na. So, pag di, nag-negosyo naman kami sang coffee caramel kag ano to? Kag sas nga bubble gum. Amo naman na. Pero kung padayunon tani, maabtan ta buwas aga. So hasta nalanda ang akon istorya. Thank you. Wow. Thank you, Gid, for sharing your story. Namudamon sa storya nga gin-share sa akon, pero amo gini ang tatlo ang hindi ko gid malimtan nga nag-stick gid sa akon mind. I know, just like what I have said during the introduction, that in times like this, we may have a lot of financial gurus. As I look at the audience, ang aton nga audience subong varied, may ari diri nga mga retirees na nag-retire na sila, they have saved enough. May ari diri nga mga young businessmen just like us. May ari diri nga mga couples who are just starting themselves. May ari diri nga mga students, even students. We have students in our midst tonight. And I know nga lain-lain ayahan ang aton nga sistema on how we manage our finances. But just like the old adage says, minds kuno are like parachutes. They work best when they are open. So lain-lain man ay aton sistema, lain-lain man ay aton nga estado sa pangabuhi. Pero kung as long buksan ta aton panguna-huna and we'll listen and we'll learn from the experiences of other people, we don't have to repeat sa ilang nga mga experience, even their mistakes. Pero isa lang ya ang nagpabilin diri sa akon nga sometimes in life, hindi nga gulpihanay nga ma-enjoy mo lang. Delayed gratification, we call it. Sometimes, may maagyan gid kita nga medyo mga mabudlay sa kabuhi antes naton makuha man ang aton nga handom. May mga privilege ang iban nga may mga pinanubli sa ila ginikanan. May mga inheritances sila. And they started from there. But the question is kung paano nimo ini-maintain or paano nimo ni mapalago during your time and during your generation. And we pray, Lord, that we have experienced couples in our midst nga nag-share sini sa aton sang ilang mga eksperyensya sa kabuhi. And I don't know if we still have time for open forum, but maybe we can entertain 2 questions or so for 100 pesos each question, please. Just kidding. Sige. Do you have any question or comment or whatever it is that blessed you or ano ang imo take out sa aton nga event for tonight? Sige. Before we end. Jauya. Low context. Spontaneous. If I may add, sa amon nga duwa ni Eileen, sa first 25 years, ako nagauyat kwarta. Ako yung gauyat. I'm earning and I'm managing whatever I earn.
But after 25 years, na-discover namon nga hindi ko epektibo. And so on the 26th year and onwards, 25 years to discover. And so after 25 years, as we embark on our 26th year this year, ma-change plan kami. Siya na mauyat. Yes, siya naman mauyat. After nga mabaton ko ang whatever I earn, hatag ko sa iya, may naubra na ko nga envelopes actually. Amo na gini siya, fixed ni siya, amo na ning katuan niya. Every time I receive the money, amo na ning kulang. And then sa mga empty envelopes, amo na lang niya ibayaw sa Ginoo. Lord, amo ni siya ang mga envelopes nga empty. Nagapangayo kami sa imo nga punan mo. That's it. Pero salamat gid sang sini. Sang word nga die. No? Die. Thank you. One more question or so before going once, going twice. Again, let's give this couple a round of applause. Madamo gid nga salamat. Thank you very much for coming. And I know nga may take out in kamo, but before we end, can we end this event in prayer, please? Shall we all rise? Shall we pray? Our loving God and Heavenly Father, we thank you for making this event possible for all of us. Looking back through the years and hearing all these stories by this couple, Manong Nunoy and Manang Bern. Again, as we always say, as your Christ, as your followers, when we look back, Lord, hindi gid ini sa amon. Whatever gifts, whatever talents, whatever resilience, whatever patience that we had, all of this comes from you. And I thank you, Lord, for blessing this couple and their family and their companies. And for the rest of us who are here tonight, I pray in behalf of all these people, in behalf of all couples present here tonight, that as we start our lives together, Lord, we pray that would you also bless us. Again, just like what your word says, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. May we be men and women of the word. May we always see that our everything, our provisions, the strength that we have, the life that we have, all of these things comes from you. Kag hindi kami malipat sina. At the same time, with whatever gifts and talents and abilities that you have given us, Lord, kabay pa nga ikaw man mag-bless ni sa amon. Bless us with wisdom, bless us with intelligence, and guide us every step of the way to make wealth for your glory. Again, thank you for this night. Thank you for the availability of each one. And whatever good thing that you have started in each of our lives, may you continue to bless it until we become the best persons that you want us to be. Bless us, Lord, even with safety as we go home. We thank you. We bless you. This is our prayer with thanksgiving in our hearts in Jesus' name. Amen and amen. Mayong gabi. Thank you for coming and hope to see you again in the near future. Salamat.